Sa balitang abroad, patuloy pa rin tumataas ang bilang ng kaso ng mga Ebola sa Democratic Republic of Congo isang buwan matapos ang naging deklarasyon ng World Health Organization ng outbreak ng virus. Batay sa pinakahuling datos ng CDC, higit 100 na rin ang nasawi dulot ng Ebola. Pati sa Uganda, may naiulat pa rin ng mga bagong kaso. Alamin ang kabuuan ng balita mula kay Son Santiago. Malapit na mag-isang buwan matapos i-anunsyo ng World Health Organization o WHO ang public health emergency of international concern sa Democratic Republic of the Congo dahil sa Ebola outbreak. Halos sumabot na nga sa 600 kumpirmadong kaso ng Ebola virus ang naitala sa bansa, habang higit 100 naman ang kumpirmadong namatay. Bate kasi sa pinakabagong datos ng Centers for Disease Control and Prevention o CDC, as of June 8, 2026, umabot na sa 598 ang kumpirmadong kaso ng Ebola sa bansa. Samantala, nasa 115 naman ang kumpirmadong nasawi dahil sa virus. Naitala ang mga kaso na ito sa 3 probinsya ng DRC, partikular na sa Ituri, North Kivu at South Kivu. Patatandaan na inuugnay ang naturang virus sa Bundibugyo virus strain, isang bihira o hindi pangkaraniwang uri ng Ebola virus. Kabilang sa mga unang sintomas nito ay ang lagnat, pananakit ng kalamnan, sakit ng ulo at pananakit ng lalamunan. Hanggang sa kasalukuyan, wala pa ring aprobadong bakuna o partikular na gamot laban sa naturang strain. Samantala, sa Uganda nakabilang din sa mga bansang nasa ilalim ng Public Health Emergency of International Concern, umabot na sa 19 ang kumpirmadong kaso nito. 2 naman ang kumpirmadong nasawi. Naitala ang mga kaso sa kabisera at may kaugnayan sa outbreak sa Congo. Samantala, batay naman sa pinakahuling assessment ng WHO, nasa very high ang antas ng risk sa DRC, habang high naman sa Uganda at iba pang kapitbahay na bansa sa Africa. Nananatiling low ang risk assessment naman para sa natitirang bansa sa mundo. Samantala, naglunsad na rin ang Africa CDC at ang WHO ng isang joint Ebola preparedness at response plan. Layunin nitong makalikom ng higit $500 milyong upang matulungan ang mga African countries para sa mabilis na pagtugon laban sa pagkalat ng virus. Matatandaan na 2 beses na nagkaroon ng outbreak ng Bundibugyo virus strain na naitala pa rin sa 2 bansa noon. Una nga sa Uganda noong 2007 at ikalawa sa Democratic Republic of the Congo noong 2012, ayon pa rin ito sa CDC. Para sa EuroTV News, ako si Son Santiago, sumasaludo sa bawat Pilipino.